Lord, sa gabi ito, pinupuri namin kasi ang Panginoon sa bawat isa sa kanyang anak, Lord. Ikaw ang usap sa bawat isa. Sa mga dito, Lord, ikaw ang bigay ng kailangan at pag-aaliw sa bawat isa. Lord, sa gabi ito, ikaw ang una sa bawat isa sa amin na makapakinig sa iyo. Kaya pasalamatan namin, Lord, sa bawat isa na binibigay mo gabay sa araw na pag-isip sa mundo. Ikaw binibigay kaisipan at karunungan sa bawat isa. Lord, pasalamatan namin, Lord, ang bawat bigay mo sa pag-isipan sa mga na ikaw ang nagbigay ng kalakasan at kalusugan sa iyong mga anak ko natin magkaroon ng masakit mapahamak sa mundo. Lord, maraming salamat sa masatulang na ikaw ang napiling sa oras at tulungan na ikaw ang tuturo sa bawat isa sa amin. Maunawaan namin ang bawat salita mo na ikaw ang nagbibigay ng kalusugan sa bawat isa. Lord, sa gabi ito, ikaw ang nagbibigay ng Espiritu sa bawat isa sa mga dito. Ikaw ang magpulog sa kanila. Nasaan man silang tulungan, Lord, ikaw ang alimin mo sila, Lord. Ingatan mo bahagi sa mga kasanglibutan. Lord, ikaw ang hangin. Gusto. Amen. Okay, tayo ay patuloy sa ating gawain. Hallelujah. Amen. Tayo ay maganda na tayo ay pinupuri natin ang ating Panginoon sa Amen. oras na ito. Tama. Tayo ay tipon-tipon sa gabing ito para makain natin ang salita ng Diyos. Kasi napaka-importante, mga kapatid, ang makapahayagan ng ating Panginoon sa mundo ito. Kailangan natin na huwag tayo na maaliw sa anong bagay na nakikita natin sa sanlibutan. Amen. Tama. Kailangan natin aliwin natin ang sarili natin sa Hallelujah. pagpupuri sa ating Panginoon sa mundong ito. Kasi lahat tayo, mga kapatid, ang nasa puso natin, ang kailangan natin sa Diyos, di ba kaligtasan. Kaya kung iniiling natin sa Panginoon niya, bigyan natin ng oras ang Diyos Tama. na siya ang purihin natin. Amen. Kasi kung hihingi tayo sa Panginoon na may mga karamdaman kayo, may mga malalang mga sakit, hihingi kayo sa ating Panginoon na pagalingin kayo. Balit hindi nyo naman napapakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Kahit napapakinggan nyo, alam nyo ang katotohanan, hindi nyo naman sinusunod ang salita ng ating Panginoon. Kaya sa panahon ngayon, mga kapatid, kaunti na lang siguro ang naniniwala sa katotohanan sa Totoo. papahayagan natin. Ayaw nila maniwala kasi hindi nila nararanasan ang mga
na napapakinggan nila sa Biblia, sa sabihin. Basta gumagawa ako ng anumang bagay, Tama. hindi ako nakatapak ng tao o anuman. Hindi sapat yun sa paningin ng Diyos. Kailangan natin sa salita ng ating Panginoon tayo kukuha ng pamumuhay natin sa mundo. Kung paano natin matuwid, paano natin sundin ang kagustuhan ng Diyos para makamta natin ang iniiling natin sa Panginoon ng kaligtasan. Kasi ang Diyos, siya ay mapagmahal sa kanyang mga anak. Pero kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang kagustuhan, hindi man tayo mamahalin ng Diyos. Kasi ayaw nyo makinig sa akin. Minsan ang ating Panginoon, parang tayong mga nagulang. Di ba pag matitigas ang ulo ng mga anak natin, Amen. ay parang nawawala ang pagmamahal natin. Kasi ayaw sumunod sa iyo eh. Ganon din ang Diyos. Pag ayaw sumunod sa iyo, ayaw mo sumunod sa Kanya, papabayaan ka na ng ating Panginoon. Kaya sumunod tayo mga kapatid. Minsan lang tayo sa mundong ito na mabubuhay. Ang tunay na buhay nandun sa ating Panginoon. Sa kalawang buhay natin. Yun yung tunay na buhay. Kaya mga kapatid, ilahan natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kahit gaano man tayo kabisi sa mundong ito sa pamamagitan ng paghahanap buhay, bigyan natin ng oras ang Diyos. Kasi pag bigyan natin ng oras ang ating Panginoon, nawawala yung pagod. Nawawala. Ano man, iniisip mo, nawawala yan eh. Tinutuwid ng Diyos mga nasa puso natin. Amen. Kasi ang nasa puso natin, yun yung lumalabas Babas sa ating isipan. pagkatao. Amen. Tama. Kaya napaka ng ating Panginoon, napakaganda. Totoo yan. Kasi kahit gano'n ka gusto ang pag-iisip mo sa mga nalulog mo sa puso, Tama. tinutuwid ng Diyos. Yes. Kaya tayo mga kapatid, Puso sumapit talaga. tayo sa Panginoon Amen. ang buong puso para tayo ay matuwid ang ating kaisipan. Yes. Amen. Puso. Kasi yung Amen. Tama. napakaroon ng Panginoon. Kasi kung sarili mo lang susundin mo, wala. Hindi, para matranta ka eh. Totoo yan. Kasi kung ang Diyos ang tiwala sa Panginoon, ano yan, baliwala lang sa iyo. Kaya, tumapat tayo sa Diyos. Para hindi tayo matranta lagi, anong bagay na wala tayo. Amen. Siya ang Panginoon na bibigay ng pangangailangan natin. Hallelujah. Okay, sa gabing ito mga kapatid, tayo ay patuloy tayo sa patutuo. Kung may patutuo man tayo mga kapatid, patutuo natin sa ating Panginoon Amen. sa gabing ito. Sila na po ay
kagalakan na ito natin mga kapatid. At ako ay naniniwala na ang Diyos minsan napag-aralan namin, binubulay-bulay namin ang buhay, no, at nakita namin na ang lagi natin sinasabi na ang pagsubok pala na pag-aralan ko, isa rin pala sa pagtuturo, no, sa ating kamalian, sa ating mga yung kamalian na hindi sinasadya, sa ating mga maling hakbang, maling desisyon, at mga pagsubok sa buhay. Isang pagtuturo pala sa atin yan, no, at doon mo ma-experience na ang Panginoon sa buhay natin. Kaya binubulay-bulay ko. Madali lang magsalita na magpakatatag, magano sa pagsubok. Pero hindi mo naman naranasan ang pagsubok. Hindi mo naranasan ang pagka tumatatag ka, hindi mo naranasan yung pagkatatag. Madali lang magsalita, lalo yung mga nangangaral. At madali lang magsabing kaligtasan, pero hindi naranasan ng kaligtasan sa buhay. No? Kaya sabi ko kay Sister Berde, ang experience ang napakaganda sa buhay. Nung maranasan natin, yung pagsubok, minsan sa kawalan, kailangan natin maranasan yun para natin ay magpatutuhanan natin ng Panginoon. Ang problema lang, tinuturuan tayo ng Diyos ng experience. Ang problema, hindi pa rin tayo natuto. Parang ganito, Brother Ardo, eh. Kaya, na-realize namin na itong dumadaan sa buhay natin, tama nga yung sabi ng Panginoon, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Tama ba yun? Kaya kasi, kailangan iparanas sa'yo ng Diyos. Kaya nga natuwa ako habang nakaupo ako. Sabi ko, bakit ako matataranta? Bakit ako matatakot? No? Hindi ako matatakot. Doon ko maranasan yung lahat ng kapangyarihan niya. Kaya ako'y nagpatutuo, mga kapatid, na sige lang, sabi ko, experience lang to. Huwag ka mag-alala. May pagtuturo ang Diyos. Tinuturuan tayo eh. No? At may mga bagay sa buhay natin. Kasi maging buhay ang pagtuturo o pangangaral ng isang pastor kung naranasan niya ang kanyang tinuturo. Kaya yun, sabi ko, kaya pala si Christ, buhay na buhay mangaral kasi naranasan niya lahat, kaya siya nagbata. Ibig sabihin ng nagbata, lahat ng klaseng pagsubok na daanan na. Kaya ako po ay nagalak, ako po ay natuwa, no, na mayroon tayong pananampalataya na hindi nakakapanghina. No, at pasalamat kami. Sa kawalan, no, at ako'y nanalangin na ng aking katawan na huwag naman ako'y pahinain. No, yun lang hinihingi ko sa Diyos. Makagalaw ako ng may kalayaan. Kasi pag ako ang hindi makagalaw, maraming damage. Maraming naepektuhan. No, at okay, sana kung may pinakita ang Diyos na minsan in-imagine ko habang nakaupo ako kanina, Brother Rando, para hindi ako manghinaan ng loob. Ano ba mangyari sa buhay ko to? Umupo ako. Nakita ko, Brother Rando, yung sabi, ang isang tao
o sa isang pamilya, kapag ang Diyos ang nagtakda, naglalagay ang Diyos na kung ilan lang anak mo. Di ba? Kaya nga, ang iba nilagyan ng anak na ganito kadami. Ang iba nilagyan ng anak ganito kadami. Hindi pares-parihas. Kasi may layunin ang Diyos eh. Doon ako natuto, sabi ko, pinakita ng Diyos, kaya marami kang anak. Binasa ko sa Bible sila David, marami nila magkapatid, sila Joseph, si Jude. Kasi doon magkakaroon ng ano ang Panginoon, deal sa marami, sa lahi. No? Doon magkakaroon ng history, ng istorya ng Diyos. Kaya kung may anak man tayo isa, pasalamat na rin sa Diyos. No? Kung wala man tayong anak, pasalamat na rin sa Diyos. Kasi ang Diyos nagbibigay lahat yan. Amen. No? Ibig sabihin, may layunin ng Diyos. Kaya na, tinignan ko, kaya pinahintulot ng Diyos na maging anim ko sila. Kasi sila yung tuturuan dito sa church. Tama. Habang lumalaki sila, kaya nasabi ko kay third day, si GM, ganyang edad mo, umuupo na sa harapan dito eh. Sabi ko kay third day, sabi ko, umupo ka na. No, habang gumano pa sa church, lumalaki sila, nagiging gaganon yung church. Sabi ko, may layunin ang church. At alam ko na mayroong ibang pamilya naman, may layunin bawat isa sa atin. Okay na pasalamat na dinadalangin namin na huwag naman kami kahit sa mga pagsubok, basta ang aming pananampalataya sa Diyos at tiwala. Doon kami masaya. Tiwala lang kami sa Panginoon. Hindi kami natataranta, may mga ganito. Basta kulang tayo. Bayaran ng ganito. Hindi ba tataranta? Relax. Sabi ko sa schedule. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Binigyan kami ng kagalakan. Iba yung kagalakan na sa puso. Tama yung sabi ni Brother Ando kanina na i-express yan doon sa kung anong nasa loob mo, i-express yan doon sa iyong pagkatao, sa iyong isip. Magkakaroon ka ng expression, no, na masaya ka, hindi ka malungkot kasi may Diyos kang buhay na magkatiwalaan. Binabalik ko sa ating kapatid, brother. Okay. Ganda mga kapatid. Amen. Pastor. Talagang ang tunay na naglilingkod sa Panginoon. With karamihan ka ng pagsubok. Kasi ang pagsubok na yan, talagang binigay ng Diyos yan Amen. sa bawat mananampalataya. Amen. Kasi kung hindi tayo susubukin ng Diyos, hindi tayo para ma-testing kung gaano ka katatag sa Kanya. O paano mo labanan. Pero hindi naman binibigyan tayo ng pagsubok na hindi natin kaya. Yan Diyos. Hindi talagang kaya natin yan. Napakaganda ng Panginoon. Kasi ang kanyang mga anak sinusubok. Amen. Pero yung hindi mga anak, parang wala kang pagsubok. Bakit tinignan mo sila, parang ang buhay nila napaka simple lang, ganda. Totoo yan. Pero yung mga anak ng Diyos, minsan talagang parang bibigay na. Totoo. Talagang ang nasa loob ng puso natin, ang Panginoon pa rin. Hindi ka aayaan ng Diyos na manghinaan ka. Tama, totoo. Kaya ganda mga kapatid. Amen. Sinubok kayo ng ating Panginoon, lumapit kayo sa Kanya. Pag sinubok kayo, huwag kayong papatalo Tama, totoo yan. sa pagsubok sa inyo. Mm-hmm. Kasi diyan tayo ng ating Panginoon kung gaano tayo katatag na lumapit sa Kanya puso. Kasi patuloy tayo na
nagbibigay ng mensahe at sa nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat tayo mga kapatid, pinapakain ng salita. Kaya pagsubok, kailangan natin malalagpasan din natin. Kaya ganun talaga mga kapatid, ng mga anak ng Diyos. Tama. Kaya napakaganda na tayo ay ako natutuwa sa mga binibigay ng Diyos. Kasi ako rin mga kapatid na sa gabing ito, katutulong minsan, yung iba talaga yung nasa puso mo sa kaysa isip. Totoo yan. Sa Kasi totoo yan. nung ako Amen. nang medyo talagang sabi ko, pawala na lang. Totoo yan. Right? Iba talaga yung laman ng puso Puso mo, sa isip mo, lagi makalaban. Yung isip, magulo eh. Yung Nag-alala, nasa puso mo, may tiwala. tiwala ka sa Amen. Panginoon. Tama. Yun yung nasa, ano ko eh, Yun ang pananampalataya. na Amen. binibigay ng Praise Diyos God. sa akin. Nataka, sabi ko, kasi sinusog, mga pagsubok na. Minsan, tatawag sa akin sa probinsya, kahit last ko na, sabi ko, eh, talagang walang man sila napitan. Wala talaga eh. Tama. Pero yung nasa puso ko, ang Diyos, sabi ko, nandito na. Pero yung isip ko, iba eh. Baka magbigay ako, baka mamaya walang. Kaya yun yung mga kapatid ang napakaganda ng ating Panginoon. Amen. Nung ganun nga mga kapatid, last ko na financial, kahit 1,000, 500 man, binigay ko mga kapatid, kasi siwala ako sa Diyos. O mga ilang araw, bago maubos yung aking pang-araw-araw, ibinigay ng Diyos. Amen. Yung mga pangailangan ko pa. Amen. Kaya napakaganda mga kapatid, na Praise God. puso tayo magtiwala sa Diyos. Kasi nung isang araw, bigay ako sa probinsya, kila ate. Nagbigay ako kasi, yung last na yun, sabi nga ni ate, baka kung may ano pa ako, dagdagan. Sabi ko, yan lang. Kasi na-admit din yung ano niya, din. Kaya sabi ko, wala talaga ako nun eh. Ang natira sa akin, 300 siguro yung kaya sabi ko, bala ng Diyos. Amen. Basta ang nasa puso pa ang Panginoon yan. Bahala ang Diyos. Tingnan mo. Mga ilan, kinabukasan, may Tama. nag-contact sa akin Amen. na kung magpapagawa o tuloy na itong gawa. Hindi ko na yung inaasahan, yung mga yun. Kasi sabi ko, ano na to eh, December parang wala na to eh. Pero ang ganda ng plan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Praise God. Na kung puso tayo magtiwala sa Kanya, hindi tayo papabayaan. Kaya pasalamat ako sa Panginoon na siya nag-aaliw sa akin at sa aking partner. Sabi ko nga, tiwala tayo sa Diyos. Huwag kang matatranta. Kasi yung pagtatranta mo, Lalalo. mas lalong Kakalala. lalala yung papasukan kami masamang spirit mo si Tanas, tutulak ka. Kaya huwag natin papasukin yan. Basta itutok natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tama. Kasi ang Diyos na ang bahala. Sabi ko, nag-usap kami kagabi,
gusto ko na umuwi eh. May mga project ka na dyan. Kahit anong oras, meron naman eh. Ang Diyos sa Diyos ako nagtitiwala. Hindi tayo papabayaan. Tunay. Amen. Huwag kang matranta sa ang Diyos ang magbibigay. Sabi ko magpaaral ka na. Tapos, sabi ko nga sa kanya, dito ka na magbagong tao. Mm. Eh, pagod na daw siya doon. Sige. Iwala lang sa Diyos. Ngayong January, marami naman sa akin nag-i-inquire. January talaga. Kailangan lang makbang sa pananampalataya para Tama. mangyari. Amen. Napakaganda ng plano ng Diyos. Mm. Step by step, Step, totoo yan. ating Panginoon. Kaya huwag tayo manghinaan sa ating huwag natin pagkatiwalaan itong kaisipan natin. Kailangan tutok tayo sa Panginoon buong puso. Mm. Kaya kasi pag ginamit natin ang ating sarili, kaisipan lang natin, wala talaga. Walang mangyayari. Kaya sa ating Panginoon tayo magtiwala. Pagkaganda ng Diyos. Bibigyan ka ng napakalinaw na pamamaraan, hindi ka papahirapan. Kasi yung isip, yung sisita, kung pasok yan dito sa isip eh. Tapos basta nasa loob nating puso, kasi ranas ko eh, sa panahon ng mga kapatid. Nung nasa puso ko, ang ating Panginoon lagi. Pero parang may gustong pumasok eh. Amen. Hindi ko pinapapasok. Kasi hindi ko napapalitan ang ating Panginoon. Mananatili. Diyos. Mananatili. Kaya pasalamat ka sa Panginoon. Patuloy niya kaming binibigyan ng pangailangan o kalakasan, kalusugan. Hindi man ako natatranta mga kapatid kasi magulang ka nandiyan. Ang Diyos, napakaganda ng Diyos, napakagaan ng pakiramdam mga kapatid. Walang dahil hindi ako natatranta. Mama. Kasi tiwala ako sa Panginoon. Kasi lagi tayo nakakain ng salita ng Diyos. Pangawakan natin yung kinakain natin salita ng Diyos para hindi tayo bayaan. Okay, yun aking patuto mga kapatid. Amen. Patuloy tayo mga kapatid. Kung meron pa sa patuto, wala na. Kung tayo wala, patuloy tayo sa patuto mga kapatid. Wala, patuloy sa gawain ng ating Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi ko silip.
bawat isa sa kanila. Lord, sa gabi ito, mangusap ka sa mga nanonood sa bayan na sila ay magpakatutuo, sila ay magpakatutuo sa bawat kilos nila. Sumunod sila sa inyong mga kautusan. Bawat isa Lord na makapagpapatuloy ng balita na sila ay mabago po Lord. Bawat isa. Hindi lang sila Lord sa lapakinig. Itatak nila sa puso ang mga salita. Para sila Lord ay mabago sa na makamta nila ang kaibigan. Mga kamta na ninanais nila Lord. Kung hindi nila magagawa, mabibigo sila Lord sa mga ninanais nila. Na sila ay liligtas sa pamagitan sa mga pamamaraan lang nila Lord sa inyong lalapit sila. Hindi yun Lord sa gustuhan mo. Hindi kaya masunod ang inyong mga kautusan sa mga nakasulat sa ibabaw. Mga ibinibigay mo mga kasulatan sa mga kapita Lord. Napaka-biyaya namin na kami ay na bibigyan ng liwanag sa Lord sa gabi nito sa mga anak na mga tunay na liwanag sa bagong dalangin sa Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Nalagay sa tubig ng kapatid sa salita ng Diyos Amen. na makapakinig tayo ng magandang balita sa Panginoon. Hallelujah. Napaka-importante mga kapatid. Tayo ay may sa puso natin yung salita ng Diyos. Amen. Kasi kung papakinggan lang natin yung salita ng Diyos, tapos hindi natin sa puso, Puso. baliwala lang yan. Tama. Sa puso natin, itatak natin sa puso. Kasi mga tao ay mga kapatid, parang baliwala na sa kanila ang salita ng Diyos. Totoo yun. Sabi nga, napakinggan ko na yan. Napakinggan ko na yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Tama. Pero Wala sa puso. sagwa sa Panginoon ng Diyos. Yung mga ganong Pananalig. kaisipan nyo. Mga gawa. Amen. Mga gawa-gawa. Kung paano pamamaraan nyo, paano nyo purihin ang ating Panginoon. Binigyan tayo ng Biblia ng Diyos at binigay sa atin ang kautusan kung paano tayo mananampalataya sa Kanya. Yun yung sundin natin mga kapatid. Amen. Ang mga kautusan ng ating Panginoon. Huwag yung susundin natin ang ating pamamaraan. Paano natin sambahin siya. Yes, God. Hindi katanggap-tanggap sa Panginoon yan. Kaya mga tao ngayon, mga kapatid, kahit napakinggan nilang katuwanan, wala sa kanila. Kasi hindi sila anak ng Diyos. Kasi pag anak ng Diyos, laging nasa puso yan. Laging, kahit nasa sanglibutan ka, nasa puso mo, ay hindi ko ito magagawa kasi nakatingin sa akin ang Diyos. Amen. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, magagawa mo yung mga kagustuhan mo. Kasi ako mga kapatid, napaka-alam ko sa ating Panginoon. Binibigay ko, hinanaan ko, ang oras ko, at ang oras sa Panginoon, naglaraan ako. Pag binigay sa akin ang oras ng Diyos, Amen. sa akin. Pag sa Kanya, sa Kanya. Amen. Kaya mga kapatid, ang pamamaraan natin sa paano tayo lumapit sa Diyos
ito yung sundin natin at ang kanyang kautosan, kasulatan, banal kasulatan. Huwag natin susundin yung ating sarili. Mhm. Susundin natin yung sarili kahit wala mang kakayanan mo. Tama. Hindi naman makakaligtas sa iyo yan. Mhm. Hindi mo maliligtas yung kaluluwa mo sa pamamaraan mo. Kailangan sa pamamaraan ng Diyos. Tama. Kaya lumapit tayo sa Panginoon buong puso. Siguro na mga hindi siguro mga anak ng Diyos, ganun na siguro eh. Yung mga pamamaraan nila, gusto lang, makapakinig lang, okay na sa kanila. Ang pakinggan, pero hindi, wala sa puso eh. Tagapakinig lang eh. Amen. Wala talaga yan, mga kapatid. Kaya, kung ikaw ay anak ng Diyos, Tama. talagang magbigalak ka. Amen. At ang may mga patutuo ka na yan talaga yung karanasan sa pamumuhay mo. Kung paano ka mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante mga kapatid ang salita ng Diyos sa puso lagi. Kasi kung hindi natin sa puso, wala, isang libutan pa rin yung kaisipan mo. Mhm. Kasi wala man sa'yo eh. Wala man sa'yo yung salita ng Diyos eh, sa puso mo eh. Iba yung nasa puso mo eh. Kahit sa hindi mga anak ng Diyos, kahit paluin mo ng paluin ang salita ng Diyos yan, baliwala na sa kanila. Amen. Hindi makikinig. Yun yung nasa puso ko, mga kapatid. Ramdam ko. Kahit ganong paluin ang hindi mga anak ng Diyos, okay lang sila. Mabuhay sila sa mundo. Kaya, ang Diyos na ang bibigay sa kanila, Lord. Sa kanila. Kung ano man nababagay sa mga ginagawa nila, sa sapat sa kaparusahan nila. Ang Diyos, pagdating ng mawala sila sa mundo. Okay mga kapatid, patuloy tayo sa kikinig sa salita ng Diyos. Ang ating babagi sa gabing ito sa Awit, chapter 19. Kung gaano kadakila ang salita ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Ipinapakita ng kalangitan ng kadakilaan ng Diyos ang gawa ng kanyang kamay. Pinapakita ng Diyos, pinapakita yung kalangitan kung Amen. paano makapangyarihan ang ating Panginoon sa mga gawa niya. Araw at gabi ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ang Panginoon sa araw at gabi parang isa puso natin mga kapatid na yan yung nagpapakita kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Nagliliwanag, tumidilim. Hindi natin kayang gawin yan. Kaya iano natin sa puso mga kapatid kung gaano ang gawa ng Diyos. Kahit na walang salita o tinig kang naririnig, kahit walang tinig naririnig, sabihin, talagang ano lang ng Diyos ang kapangyarihan, dakila ng Diyos. Ang kanilang mensahe ay napapakinggan
pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. Tuwing umaga ay sumisikat ang araw na parang lalaking bagong kasal na lumalabas sa bahay nila ng may galak o katulad din ng isang manlalaro kampiyon sa takbuhan ng sasabik sa tumakbo. Ito ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran at ang kanyang init hindi mapagtataguan. Kanyang araw hindi mapagpatak. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan at mga turo ng Panginoon ay mapagkatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ito ang kailangan natin mga kapatid. Yung nagbibigay ng karunungan ang ating salita ng Diyos, kautusan ng ating Panginoon. Sa bawat sa ating mga kapatid, kung tayo ay tatanggapin natin ang salita ng Diyos, mabibigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso ay nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang kaisipan natin, kung tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, parang siya, lumilinaw mga kapatid. Lilinaw ang ating mga kaisipan mga kapatid. Kung tayo ay buong puso na lumalapit sa Diyos at tinatanggap natin ang kanyang mga salita. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay sa puso, mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Mga utos ng ating Panginoon, matuwid sa lahat. Wala naman baluktot na utos ng Diyos. Puro diretso at makatarungan, mapayapa ang kautusan ng Diyos. Kaya napakaganda mga kapatid ang ating kautusan ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak kasi may guide tayo, ang salita ng ating Panginoon. Ang mga ito ay higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot o kyota. Mas masarap pa ito talaga sa anumang bagay na natitikman natin sa mundo. Kasi ang salita ng Diyos napakaganda, mawawala ang lahat ng mga problema mo. Wala kang abala sa iyong sarili. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay pabala sa akin na inyong lingkod, may dakilang gantimpala kapag ito ay sinusunod. Pag tayo ay sumunod sa kautusan ng ating Panginoon, nagbibigay ito ng guide, pabala sa atin, sa mga lingkod na ating Panginoon. Gantimpala kung paano ka mamuhay sa mundo ito. Ito ang guide natin, ang salita ng Diyos.
Hindi namin napapansin ang aming mga kamalian. Kaya linisin niyo po ako sa mga kasalanan hindi ko nalalaman. Ang Diyos, tayo ay mga kapatid, ang hindi natin alam sa mga nagkakasala tayo, iilingin natin sa ating Panginoon yan lagi. Na tayo ay patawarin sa mga nagagawa natin ng hindi natin alam. Ang Diyos kasi ang nakakaalam dyan kung ano ang nalabag natin ang bawat sa atin. Kaya patuloy tayo mga kapatid na lalapit sa Panginoon para may bigyan ka ng karunungan ng ating Diyos. Hindi ka mapapahamak basta lang. Ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa. Mga tao, yun yung hiling natin sa Panginoon lagi. Yung lagi natin nagagawa na tayo ay mabulag sa mga ganong gawa ng mga kamalian. Huwag yung payagan na alipin ako nito para mamuhay ako ganap at walang kapintasan at lubos na lalayas sa maraming kasalanan. Kasi kung may na tayo, salita ng Diyos mga kapatid, yun nga, maiwasan natin ang mga nagagawa nating kasalanan sa mundong ito. Lahat maiwasan natin sa anong bagay na nagkakasala tayo. Una, nung mamulat tayo sa mundong ito, nabuhay tayo sa makasalanan mga gawain. Pero tayo, pag nataniman ang salita ng Diyos, hindi na natin magagawa ang mga nagagawa natin kasalanan. Kasi ang Panginoon na ang nagbibigay ng karunungan sa atin. Kaya napakaganda ng Diyos. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Amen. Ang aking iniisip at sinasabi, kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Ang Diyos ang ating kailangan natin na sa paningin ng Diyos, katanggap-tanggap tayo mga kapatid. Maiwasan natin lahat ng mga nagawa natin kasalanan. Amen. Kasi kung hindi natin tanggapin ang salita ng Diyos, magagawa pa rin natin ang mga nagagawa natin kasalanan. Kasi hindi man sa atin mananaan ang Diyos eh. Kung nasa puso mo lagi ang Diyos, nandyan sa iyo ang ating Panginoon. Pero kung wala ang kanyang kautusan ng Diyos, hindi mo nasa puso, ay magagawa mo pa rin ang mga gawain mo sa sanglibutan. Kaya mga kapatid, tayo ay ito ang tunay na mananampalataya sa Diyos. Ikaw ay nagbago. Binabago ka ng Diyos sa kanyang mga kautusan. Napaka-kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa lahat ng hindi mo ninanais, ginagawa ng Diyos na baguhin ka. Pero kung hindi mo tinatanggap ang salita ng ating Panginoon, hindi ka mababago. Kasi ito ang papabago sa atin, ang kanyang kautusan. Amen. Hindi ka mababago sa mundong ito kung hindi mo tanggap ang salita ng Diyos. Pero kung tanggap mo, mababago ka. Pero kung hindi mo tanggap, ganun pa rin ang pag-uugali natin. Amen. Totoo Kasi yan. hindi mo man tanggap Tanggap. ang salita ng Alam mo Diyos. lang. Hindi mo tinanggap, hindi
hindi mo sinapuso. Mm. Pinakinggan mo lang eh. Mm. Alam mo lang. Alam mo lang. Pero hindi mo sinapuso. Kasi kung pinapasok natin sa puso, hindi mo yung pamumuhay mo sa mundong ito, iba na. Mm. Iba. May nakikita na sa pagkatao mo na ikaw ay binabago ng Diyos. Pero kung hindi, ganun pa rin. Parang nung sama-sama tayo tagal na, ganun pa rin, wala pa rin pagbabago, ay hindi ka tunay na tumanggap ng ating sa Panginoon. Kasi ganun ka pa rin. Ang tunay na nagtanggap sa Diyos at nangako sa Diyos, nakikita sa pamumuhay na laging masigasig sa gawain, laging gustong makapakinig at makakain ng salita ng Diyos. Kasi yun yung nasa puso mo eh, ang salita ng Diyos eh. Napakaganda na ibigay mo ang sarili natin sa ating Panginoon para tayo ay hindi tayo makagawa ng ating bagay sa mundo. Okay mga kapatid, yung aking share sa gabi ito mga kapatid, tayo ay patuloy sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa tugtong ang ating pastor sa MS. mensahe ng Diyos, siyang huling nagbibigay ng mensahe. Yes, God, at tayo magpatuloy mga kapatid, no? Nawain natin na sinabi ng ating kapatid na si Brother Gando na abigasa niya ay sa Kawikaan, verse 19. Tama ba? At nasusugan niya. Sila sabi niya, first sa Kawikaan 19. Sabi niya rito, maigi ang dukha na lumakad sa kanyang pagtapakat kaysa suwail sa kanyang mga labi at mangmang. Tama ba yan? Sabi yan? Yun din naman ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti at siyang nagmamadali ng kanyang mga paa ay nagkakasala. Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kanyang lakad at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Ano bang salitang mangmang? Foolishness. No? Atin pong sa English ay foolishness. The foolishness of man that perverted his way. Tama ba? Ang salitang perverted, parang kamangmangan ng isang tao. Kunin natin ang salitang mangmang, ang meaning ng foolishness. No, sinasabi dito sa ang foolishness ay kunin natin sa malalim ng pananalita. Sabi niya po dito, ang salitang foolishness ay sa Greek words, ang tawag mo nila ay absorption. Moria means fully absurdity. Ibig sabihin ng foolishness, kunin natin, wala siyang senselessness. Ibig sabihin foolishness, wala siyang sense. Wala siyang, madaling salita, wala siyang common sense. Amen. Tama ka? Yun daw yung foolishness. Yung mangmang, wala siyang common sense ba? Kaya minsan yung walang common sense, mahina pumick up. Amen. Kaya mangmang siya. Sa Tagalog na mangmang, medyo magaan pang salita. Sa madaling salita, bubu. Di ba? Madaling salita, pero mas masakit yung bubu eh. Mangmang na lang gamitin natin. Yun yung foolishness. No? Yan daw yung foolishness. Yung kamangmangan ay, ang sabi niya, senselessness or
recklessness. Laging nagkakamali. Kasi mangmanga eh. Wala nga siyang alam. Wala siyang... Kaya nga, ang mundong ito, binibuild ni Satan for his knowledge. Tama? Amen. Kung wala kang knowledge dito, mahina kang nilalang. Tama? Mauwi ka sa utusan, kailangan mayroon kang schooling, mayroon kang natapos, mayroon kang degree. Kasi mapapagaan ang buhay mo. Ito ang kalagayan ng mundong ito. Kung wala kang natapos, ay ikaw yung pinakamababang uri. Kumbaga. Pero ako'y niniwala, hindi naman lahat. Kasi mayroong mga bababang uri, masinso man sa buhay. No? Yun ang aking gustong malaman ninyo na ang sabi dito, ang lakad daw ng perverted, no? Ating unawaan natin yung perverted para mas maganda ang mapaliwanag tayo na sa perverted, no? Ang perverted naman ay means to turn across, change or corrupt. Another related word, scholious, describes something as crooked or morally perverse. Ibig sabihin, yung isusulong yung kagustuhan niya. Dahil yung kagustuhan niya, parang gusto niya itukoy yung magiging tama. Yun yung ibig sabihin ng perverted. Hindi nyo pansin, ang isang mangmang na tao, mas madaldal siya. Nag-gets niyo ko? Amen. Mas makwinto, mas madaldal. Mas marami siyang pinanindigan na siya'y tama. Ganun ang mangmang. Amen. Kaysa isang tao na may alam, tahimik yan. Yun yung sinasabi na ang mangmang, baga katulad sa isang lata na walang laman, maingay. Ganun ang isang tao na marami siyang alam. Nung titingnan mo, wala naman talaga siyang alam eh. Wala siyang laman. Ingay lamang ang kanyang nalalaman. Ang tawag mo niya sa Biblia, kahambugan. No? At makita natin, naalala ko mayroong isang tao, Brother Rando, na sabi niya, gusto ko makipagtalastasan sa iyong kalaman. Sabi ko, wala po kong alam. Sabi niya sa akin, chat siya sa akin. Gusto kong maghahasaan tayo ng kaalaman, sabi sa akin. Sabi ko, wala akong alam. Ikaw naman alam. At nakita ko sa kanya, nung pinagmasdan ko ang kanyang, hindi naman sa nililiit ko siya, tinignan ko siya, puro ang kanyang, sabi ko, sa kwento lamang niya, sabi ko wala eh. Parang lata lang to na walang laman. Ang lata na walang laman, pag ihagis mo, napakaingay. Pero ang isang bagay na lata na may laman, walang kaingay-ingay yan. Sabi ko, bakit ako papatol sa walang laman? No? Parang si Soriano, daming alam. Pero hindi naman ang ibig sabihin ng Diyos. Sabi niya, mayroong mga bagay daw na hindi alam ng Diyos. Kaya tingnan mo, binasa niya sa Biblia, kita mo, hinahanap pa si Adan. Sabi ni Soriano. Sabi ko, kahit yung yugto ng buhay mo, alam ng Diyos eh. Ang Diyos pa yung walang alam. Kahit silyo ng katawan mo, alam ng Diyos lahat yan. Paano mo sabihin, walang alam? Nakakapanood siguro ng ikantadya niya yun. Now, that is the perverted Greek words na ibig sabihin yan na to morally perverse, distort o turn aside, laging lumiliko. Ito dapat ang sinasabi ng Biblia, nililihis. Ganon ang mga intellectual. Ngayon, tinignan natin. Now, ibig ko sabihin na yung foolishness na binasa ng ating kapatid na si Brother Rando,
na sabi niya, kamangmangan ng tao ay sumisira ng kanyang lakad at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. That is the mangmang. Kapag nakakarinig sila ng salita ng Diyos, parang nag-iinit ang kanilang ulo. Ang kayamanan, sabi niya dito. Now, aking pong ating pong kasi mangmanga sila. Ang mangmang ay marami pong ibig sabihin na yung kamangmangan ay wala silang karunungan, knowledge, no? At makita natin atin na lang talakayin knowledge versus experience, no? Sino kaalam niyan? Mayroong ang knowledge ay ibibigay sa iyo ng mga karunungan, theory. Tama ba yun? Tulad sa isang school ay nag-aaral ka ng engineer, ituturo sa iyo ng theory. Paano sumukat, paano siya paggawa, paano siya pagkat, lahat po ituturo kung paano magtayo ng building. Pero sa pagtayo, o yung actual na tatayo ang building, hindi niya alam yun. No? Nag-gets ako? Amen. Ng isang karpintero, ang isang engineer, kaya niya mag-drawing ng design, kaya niya sumukat, kaya niya pagandahin, no? Ipipicture out ang kanyang naunawaan, naintindihan. Pero, kaysa isang tao na hindi niya alam paano i-drawing, paano niya ipaliwanag, hindi niya mapaliwanag. Why? Because wala siyang theory. Nakita niyo ako, mga kapatid? Amen. Pero ang isang may eksperyensyado, kaya niyang gawin, no? Hindi man niya madimo, pero niya ituturo sa iyo by in action. Tama. Amen. Amen. Makikita natin ang isang bagay na ang eksperyensyado na tao ay hindi niya kayang ma-explain ang isang bagay, kundi kaya niyang gawin. Tama ba, Brother Rando? Amen. Kaya mas madaling magsalita, wala naman sa gawa. Tama. Pag pinagawa mo ang isang engineer ng isang kabinet, lahat po yan palpak. Tama. No? Nag-gets niyo ko? Amen. Kaya lamang niya sa sukat, kaya niyang gawin na dapat ganito ang hitsura. Hallelujah. Mayroon siyang theory. No, nag-gets niyo ko, mga kapatid? Mayroon siyang nasa isip niya kasi yun ang natutunan niya paano siya hindi katulad sa isang eksperyensyado. Bago siya nagkakaroon ng pag-experience, marami ng mali siyang pinagdaanan at doon siya sa pagkakamali, doon siya natututo. Amen. Amen. Nag-gets niyo ako, mga kapatid? Ganon din na makita natin, mga kapatid, ang sabi ni Brother Branham, kukunin ko yung quotation na sinasabi ni Brother Branham, hallelujah, now speaking this, there is two different types of Christianity, seems, Tagalogin na lang natin. Mas maganda Tagalog eh. No, nais mong basahin ko sa Tagalog, mga kapatid. Tagalog na. No, sinabi ni Brother Branham sa Tagalog, sabi niya, there are two pieces of Christian. Ngayon, sa pagsasalita nito, mayroon dalawang magkaibang uri ng Kristiyano sa topic niya na bakit pinagkaguluhan ang mga tao. Sabi niya, ngayon, sa pagsasalita nito, mayroong dalawang magkaibang uri ng Kristyanismo. Brother Rando, mayroong dalawang uri ng Kristiyano. Hindi lahat ng Kristiyano ay parehas ang kanilang pananampalataya. Amen. Amen. Tama. Tila kakaiba. Ngunit hindi ko sasabihin ang dalawang magkaibang uri. Sasabihin kong dalawang magkaibang yugto. No? Ang magiging mas mabuting salita na gagamitin ay hindi dalawang uri. Hindi pwedeng, sabi niya, hindi ko nagagamitin ang dalawang uri. Kung hindi, dalawang yugto. Peace. No. At sinabi niya rito,
iisang Kristyanismo, ngunit dalawang yugto nito. At ang isa sa kanila ay isang intellectual. Amen. Amen. Tama. Dito sa simbahan, sa pagtuturo, kahit pangangaral ko, kung sino mang nangangaral, kahit si Brother Rando, kahit sino, kahit sa anong church, mayroong tinatawag, sabi ni Brother Burma, intellectual. Yun yung tinatawag nating theory. Amen. 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 At yung natutunan lamang niya ay nalamang sa kanyang isip. Yes. Nag-gets ako? Amen. Alam niya kung sinong tatay ni Cain, alam niya kung ilang tao doon sa Garden Eden, at sino yung tatay ni Cain, at alam niya kung sino yung mga Nephilim. Hallelujah. Pero ibig sabihin, theory, intellectual, alam niya. Kaya nga sabi ng Bible, mamaya, kukunin natin. Kaya nga sabi ng Bible, sige, kunin ko na. Sabi niya dito, marami dito, brother, ando sa message na ganito. Magaling. Sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 13, verse 2. 1 Corinthians chapter 13, verse 2. Pagkaganda ng Biblia, no? Pag-aralan natin. Anong ating pag-usapan? Experience, knowledge versus experience. 13, verse 2. Sabi ng Panginoon, at kung magkaroon ako ng kaloob ng panghula, maalaman ko ang lahat ng hiwaga, yung hiwaga ng Biblia, Brother Rando. Malaman ko man ang hiwaga ng Biblia at ang lahat ng kaalaman, kahit nalaman ko ang lahat ng kaalaman ng Diyos, kaya kong may pangaral. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pat mapalipat ko ang bundok na kahit mayroon kang pananampalataya, Brother Rando, na kaya mong ipalipat ang bundok. Tama. Amen. Hallelujah. Anong sabi ni Pablo? Sabi niya, mayroon kang pananampalataya na pag ang iyong pananampalataya natutupad. Tama. Amen. 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 At mayroon kang naalalaman mo ang hiwaga ng Diyos. Sabi niya dito, nalalaman mo ang mga kaalaman tungkol sa Diyos. At mayroon kang pananampalataya kahit bundok na ipilipat mo, datapwat wala akong pag-ibig ay walang kabuluhan. Ang pag-ibig pa rin. Amen. Hallelujah. Ang kailangan pa rin sa atin, pag-ibig. Kaya nga huwag natin i-condemn ang mga tao. Hindi tayo pwedeng mag-condemn. Hallelujah. Kaya mayroon dito sa church na mayroon lamang silang theory but without experience. Amen. Now, tingnan natin. No, ibig ko sabihin, sabi ni Brother Branham, hindi dalawang, sabi niya, at ang isa sa kanila ay isang intelektual o isang mental na pagkaunawa, isang mentalidad pang nasa isip sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. At kay Hesus Kristo sa pamagitan ng kaalaman, at ang isa ay isang eksperimentong karanasan na ibinigay ng Diyos sa tao sa kanyang puso. Binibigyan pala tayo ng Diyos ng eksperimentong karanasan. Amen. Kaya yung eksperimentong karanasan, Brother Ando, yun yung sinasabi ng Biblia, hindi ka lalagyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen. 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 Nasa Biblia po yun. No? Kaya nga sabi ni Brother Branham, that is the experimentong pagsubok na inilagay ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Kasi iba yung pagsubok, yun yung karanasan mo na ang nasasabi mo na tunay na buhay ang Diyos. Amen. Tama. Kasi kung wala kang karanasan, theory, paano ka magpatuto? Magpapatuto po ako na salamat sa Diyos na intindihan ko. Pero hindi mo naranasan ang lahat ng nasa iyong kaisipan. Wala kang natutunan. Mas maganda na mayroon kang theory at naranasan mo yung nasa theory mo. Tama ba, Brother Nando? Amen. Mas matibay yun. Wow.
Sabi ni Brother Branham, hallelujah, sabi niya, ang isa sa intellectual ay nagugutom siya ay nagpipista sa Diyos, ngunit ang kanyang kapistahan ay hindi natuloy. Yung isa parang panalo sa lahat ng oras, walang bumagabag sa kanila. Kasing sulit ng nakaangkla sila, walang pagsubok, walang bagyo, nakakaabala man lang. Pero parang may something sa kanila. Walang pagsubok sa pakiramdam na kahit nasa pagsubok nila, walang pagsubok sa pakiramdam kahit sa kawalan, walang pagsubok sa pakiramdam dahil there was something in him. Amen. Sabi ni Brother Branham, mayroong bagay na nasa kanilang puso. Amen. Amen. Tama. Hallelujah. Nagis natin mga kapatid. Amen. Ibig sabihin nun, hindi ka matatangay. Hindi ka kasi mayroon ka ng experience, naranasan mo ang Diyos sa iyong Amen. puso. Tama. Hallelujah. Nagis natin. Amen. Kaya nga, ibig sabihin, may laman ka, tahimik ka sa gilid, pero masaya ka. Kahit sabihin mo, hindi ka nagre-reklamo. Kontento ka anumang mga bagay dahil alam mo ang Diyos ang kikilos at gagawa nito. Amen. Hallelujah. Nagis natin mga kapatid. Amen. At makita natin, sabi ni Brother Branham, kaya nga sabi niya, ngayon, sabi niya, nagits natin mga kapatid, na ang sabi niya, katulad ng isa ni David, ating pag-aralan, si David at sa Giulaya. Alam na yung mga kwento na yan. No? At pag-aralan natin yung si David at si Goliath. 1 Samuel 17. Sige. Alam natin na si Goliath ay isang higante. Ang height nga niya, sabi ko nga, di ba sinabi ko nung linggo, ang height niya dito ay 6 na siko. Ano ba siko? Dito ba? Di ba metro, ganyan. Ganyan ba yun, Brother Aldo, di ba? Oh, 6 na ganito. Magbilang ka 6 ganito mula sa lupa. Ganyan kalaki at ang sabi niya dito sa Biblia, si Goliath. Tingnan natin yung height ni Goliath. Angkat pala ni Goliath. Sabi niya, at nagsitayo ang mga Palestiyo sa isang dako sa verse 3 sa bundok na tumayo ang Israel sa kabilang dako sa bundok at may isang libis na pagitan, ilang libis parang ilog. At lumabas ang isang bayani sa kampamento na champion na isang Palestiyo na nangangalang Goliath, tagagat, na ang taas ay 6 na siko at isang dangkal. 6 na siko, metro. Anong tawag nito? Ito. 6 na ganyan. At taas niya mula sa lupa. Yarda. Bilang, yarda. O isipin mo, 6 na ganyan kataas. No? At makita natin na at may isang dangkal ang taas niya, sabi ng Biblia. At siya mayroong isang turbanting tanso sa kanyang ulo, may helmet. Turbante, ibig sabihin ng helmet na bakal, tanso out. No, tanso, hindi bakal. Siya nasusuotan ng isang baluti sa katawan. Yung baluti, yung kadina na parang kadina na tinatahi-tahi na saksakin mo ng espada, hindi tatalab yun kasi bakal yun. Sabi niya, at siya nasusuotan ng isang baluti na katawan at bigat ng baluti 5,000 siklong tanso. At siya mayroong kasuotang tanso sa kanyang mga hita. Ibig sabihin, talagang mga tanso, talagang military siya. Siyang hita, no? At isang sibat na tanso na pagitan ng kanyang mga balikat. Dito, isang tanso. Talagang nasuotan siya ng mga, hindi mo basta-bastang mataga yun. Dahil talagang, ibig sabihin, ha? Para mga kadina. Kadina yun, mga bakal yun, may mga tanso nito. At ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng manghahabi. At ang dulo ng kanyang sibat ay may 600 sikong bakal. Isipin mo, 6 na sikong bakal. Ang haba. Ang bigat at ang kanyang tagadala ng kalasag ay nauuna sa kanya. At siya tumayo at humiyaw sa mga Israel. Ito yung mga walang experience. At nagsasabi sa kanila,
Bakit kayo lumabas na nagsihanay sa pagkipagbaka? Hindi ba kayo Palestino at kayo mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki, siya sa pababae nyo. Ito na lang, hindi ko nabasahin. Sabi ni, kasi magkabilang bundok sila, bumaba si Goliath doon sa libis, naghamon. Sabi niya doon sa Israel, nandun si Saul, bumaba, mamili ka ng sundalo na makipaglaban sa akin. Nanginginig ang mga sundalo ng Israel dahil napakalaking tao nito, Brother Rando. Iganti nga eh. Nanginginig sila kasi ang alam nila na marami nang natatalo itong taong na ito. Nag-gets ako? Sa intelektual na labanan, hindi nila kaya. Amen? Amen. At itong mga Israel, sanay sa panggira, training sila, nagtitraining, Brother Rando, kasi military sila. Itong mga sundalo ng Israel, training sila. Ibig sabihin, may theory sila kung paano makipaglaban. Amen? Hallelujah. Tama. Naalala ko na nag-training kami, may mga iyabang. Gusto ko talaga actual training. Doon pa lang na pagagapangin ka, ratratan ka ng Armalite sa gilid mo. Marami nang umihi. Kasi kasama yun. Di ba? Madami nang umihi. Tapos, mayabang training. Talagang, no? Itong mga Israel, nagkubli, nagtago. At dumating itong, ang height ay 5'3". Maliit lamang siya ay ni Goliath. Ano sabi niya? Pinamumusungan ng taong ito. No? Ang Diyos ng Israel. Hallelujah! Ang dala ni David, pananampalataya. Amen. Hallelujah! Nag-gets ako? Amen. Ang kanyang sibat, pananampalataya. Tama. Samantala, may mga turbante yung sundalo ng Israel, may mga helmet, may mga turbante, may mga espada, malakasuot ng pangsundalo. Kasi kanya ng sundalo noon eh. Ganon sila. Amen. Amen. Pero natakot sila kasi yung experience nila, yung pang-unawa nila, mas malaki itong tao kaysa kanila. Hindi natin kaya sa ating ka-experience ang taong ito, mas experiensyado. Pero sabi ni David, pinamumusungan nila ang Diyos. Ito yung mga taong nagtitiwala sa sarili nila, sa kanilang natutunan sa theory na sa military. Tama. Hallelujah. Samantala si David ay hindi nag-aaral ng military. Amen. Siya ay taga-alaga lamang ng tupa ng kanyang tatay na si JC. Amen. Amen. Inalagaan lamang ni David siyang isang pastol. Wala siyang dalang armas, hindi pananampalataya. At yung naranasan niya kung paano ang mga leon, hallelujah, kasi gusto ng mga leon sa gubat na lapain ang kanyang mga tupa roon na inaalagaan na mga siya ay nagpapastol. Yung pinagpastulan niya dahil lalapain ng mga leon kung paano marami siyang napatay na leon. Amen? Amen. Kaya ang dala-dala niya, tirador. Hallelujah. Nag-gets ako? Amen. Tingnan natin yung experience, knowledge versus experience. Kaya ngayon sinasabi kanina, anong nadala ni David? Pananampalataya. Amen. Sa kanyang puso, na sabi niya, nilalait ang Diyos ng Israel nito. Amen? Amen. Kaya ang pagsubok nyo, nalalait lamang yan. Yan yung Goliath. Hallelujah. So nakita natin, Brother Rando, na nung nakita ni David, sabi ni Saul, nagrekomenda siya sa sarili niya, ako ang lalaban niyan. Hallelujah. Sabi niya, pinigilan siya ng mga kapatid niya, kasi naroon ang kapatid niya, mga sundalo.
Mga sundalo ang kapatid ni David. Pinigilan siya. Ano ka? Na ikaw ay taga-alaga naman ng hayop? Sa bukid? Taga-pakain? Hindi nakita ng mga kapatid nito ang pananampalataya ni David. Amen. Ang eksperensyadong si David, may karanasan siya makipaglaban kung paano sa bukid, paano niya padadapain ang leon, ang mga tigre. Amen? Amen. Dala niya ang pananampalataya. Bakit siya nanampalataya? Ganon kalamang si David. Ganon katatag ang kanyang pananampalataya. Kasi karanasan ng ni David, hindi lamang sa kanyang theory, kaya nanampalataya siya. Kung hindi naranasan niya ang Diyos sa bukid ng paano pinatay ni David ang mga leon, pinatay ni David ang mga tigre. Amen. Para maprotektahan lamang ni David ang kanyang mga alagang pinagpastulan. Ganon experience ni David. Paano niya papatayin? Hallelujah! Gets niyo ako mga kapatid? Amen. Ngayon, at pinigilan siya sa mga kapatid niya, ikaw lamang taga-alaga ng hayop ng ating ama. Sabi ni David, pinamumusuhan niya ang Diyos. Tiwala si David, kasama niya ang Diyos. Amen. Amen! Amen. Dahil eksperensyado, kapag naranasan mo ang Diyos sa buhay mo, kahit sa mga pagsubok mo, natatagumpayan mo, at doon ka nanampalataya, at doon ka natuto sa mga pagsubok na yan. Hindi sa theory. Hallelujah. Amen. Kung hindi, maramdaman mo na kasama mo ang Diyos. Tama. Amen. Amen. Nagits yung mga kapatid. Amen. Kaya ganun ang ginawa ni David. Ano ang hawak niya? Tirador. Pinagtatawanan siya ni Goliath. Kahit malamang iniisip ni Goliath, kahit batuhin mo ako ng batuhin, hindi tatalab sa akin turbante yan. Ibig sabihin ng turbante, yung bihis niya, mga bakal sa katawan niya. Kahit tiradorin mo yan, tutunog lang, tang! sa katawan ni Goliath. Amen? Amen. Pero ang sabi ni David, kung i-imagine mo, saan siya patatamaan, Brother Ando? Paano mo siya mapapatay sa tirador? Hindi siya tirador na gumaha, isling. Sabi ng Bible, basahin nyo sa 1 Samuel chapter 17, isling. Anong isling? Yung ginaganon lang, iniikot. Yun ang gamit ni David. Hallelujah, tama ba? Amen. Ngayon, imagine that. Paano po patatamaan si Goliath na puro man yan bakal ang katawan? Tatalbog lamang yung bato. Amen? Amen. Hallelujah! Nag-gets nyo ako? Amen. Pero mayroon doon na hindi natakpan ni Goliath. Hallelujah! Yung sentido komon. Yung dito sa gitna ng pagitan ng kanyang noo. Amen. Mayroon nakabukas doon sa kanyang helmet na doon patatamain ni David. Hallelujah! Nagis nyo ko mga kapatid? Amen. Hallelujah! Nagis nyo? Ibig ko sabihin, hindi yung tirador, hindi siya doon nagtitiwala sa tirador. Nagtitiwala siya sa Diyos. Bakit siya nagtitiwala sa Diyos? Dahil naranasan niya ang Diyos sa pamumuhay niya araw-araw. Amen? Amen. Kaya na-training siya, humaharap siya sa anong mga laban doon sa buhay, sa bukid. Kaya ganun din ang Kristiyano, dapat lumalaban tayo sa buhay, kasama na doon natin maranasan ang Diyos. Diyos. Kaya bakit naman ang Israel? Think of it. Pwede man gawin ng Diyos na palabasin ang Israel agad sa Egypt. Bakit hindi agad pinalabas ng Diyos? Pinipihit pa ng Diyos ang puso ni Paraon. No? Para ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Kaya sa ating mga pagsubok, anumang ating pagkakamali minsan, huwag kayong manghinaan ng loob. Maniwala kayo sa akin. Bumalik kayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, natututo kayo sa inyong pagkakamali. Natututo tayo sa ating mga pagsubok. Amen? Amen. Tayo naman mga kapatiran, huwag natin i-condemn ang ating sister and brother. Hallelujah. Dahil sa kanilang ginagawa niyan, na matututo yan. Maliban na lang talagang hindi walang pakialam. Hallelujah. Talagang wala ng pag-asa, talagang hindi natututo yun. Nag-gets yung mga kapatid? Amen. Kaya in-imagine ko ang mga... Sabi ko, ito pala
Kaya pala sabi ng ating Panginoon, nagbata. No? Kaya pala susundan natin ang lakad ng Diyos. Ano yung pagbabata? Mamaya. Alas 9 na. Maiksi na tayo. No? At nahaba ng ating oras. Amen? At atin pong paiksiin na lang ng konti. No? At ang nangyari kay David, doon na lang ako kay David. Hindi na ako magbasa ng Bible. Maraming quotation. At alam nyo, nakita, sinuutan si David ni Saul ng turbante, yung pang-military. Nahirapan si David. Hindi niya, matutumba siya, Brother Nando. Hindi siya komportable, pinahubad niya. Hubarin niyo to, ayaw ko nito. No? Tinuturuan si David paano laban. Hindi yan ang aking natutunan sa Diyos. Hindi ko yan naranasan. Hindi ko natutunan yan. Hindi ako nag-aral ng PMA sa military. Hindi ko natutunan makipaglaban yan. Aktual, tunay na laban ang natutunan ko lagi na araw-araw. Amen? Amen. Tama. Hindi sa theory, hindi ako sa school. Kung hindi, araw-araw kong lumalaban sa buhay. Tama. Amen. Kaya nga, sabi niya, hinubad ni Saul, hindi ko natutunan yan. Pagsuot ng mga ganyan. Ano nangyari? Nagpaglaban siya kay Goliath. Lumampot siya ng 5. Bakit 5, Brother Rando? Kailangan lang naman niya, isang bato lang. No? Bakit? Alam nyo, mayroong kapatid na 4. Si Goliath. Kasi kung isa lang, baka magre-react yung 4. Mayroon pa siyang reserbang 4. Amen? Amen. Dapat ang pagsubok, Brother Ando, hindi yan nag-iisa. Mayroong reserba yan sila. Dami. Kailangan mayroon kang 5 ang dinampot niyang bato. Yung isa para kay Goliath. Yung 4 para sa 4 niyang kapatid na Palestino. Amen? Amen. Na kailangan niyang damputin by the grace of God. Ibig sabihin, bawat isang bato, isang tao. Pero doon pa lang, tumama ang bato pag isling, pagtakbo ni David at pag salubong nila takbo, inisling ni David ang ulo ni Goliath. Bakit ulo? Dahil nandyan ang intellectual na tao. Tama. At alam nyo, pag pinugot ang ulo ni David, sabi kasi ni David, pugutan ko ng ulo yan. Paano niya pupugutan? Wala nga siyang armas. Tirador lamang ang dala niya. Isling. Yung pala yun, ang ipupugot sa ulo ni Goliath ay yung armas, yung espada ni Goliath mismo. Nagtakbuhan ang Palestino. Nung namatay si Goliath, nagtakbuhan, natakot, Brother Ando. Kaya ang pagsubok natin minsan, pamblap lang yan. Doon ko natutunan, binablap lang tayo. Sabi ko kay Sister Brother, huwag ka matakot, blap lang pala ito, yung pagsubok. Hallelujah, nambablap lang yan. Kailangan mong maranasan. Doon ka ngayon magtitiwala sa Diyos, yung wala kang kakayanan, na wala ng paraan sa buhay mo. Yun yung tinatawag, God will make a way. Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos na ang gagawa ng way. Way. Amen? Amen. Wala ka ng way, wala ka ng pamaraan. Wala na, God will make a way. Kaya ano pa? Ang Diyos. Kaya nga, ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos, kailangan mo ma-experience. Ang kaligtasan, hindi mo lang alam, ganun pala yun. Alam mo lang, pero hindi mo naranasan sa puso mo ang kaligtasan. Pwede kang tatalikod. Pwede kang tatalikod, Brother Nando, kasi alam mo lang eh. Tama yun, sabi mo eh. Wala sa puso niya. Hindi mo naranasan, hindi mo naramdaman. Hindi mo naranasan ang Diyos. Amen. No? Paano ka magpatotoo? Para ka lang, kwento ko nga, nag-sharing kami Berle. Sabi ko, ano Berle eh? Iba ang theory,
For example, nanood ka lang sa isang TV ng isang lugar. Ang ganda ng lugar, no? Sana makapunta ako dyan. Di ba? Iba yung nandoon ka mismo sa isang lugar na natanaw mo lang, nakita mo lang, kaysa doon ka sa lugar mismo, masasabi mo talagang buo, ganito pala yun. Tama ba? Amen. Nakikita mo mismo, Oh. na-experience mo mismo. Kaya ganito ang salita ng Diyos, kailangan mo maranasan, ganito ma-experience mo. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo magsita yung mga kapatid. Tayo po ay si Brother Ando na lang siguro ay ipanalangin ng mga manalangin, no? Walang nagpipiano. Ikaw na lang, Brother Ando, manalangin. Okay, maraming tayo sa rin tatapusan. At ng Diyos na nagbabayad sa atin. Poloy na sa lahat. Ikaw ang magbigay ng kalikasan sa Diyos. Hindi kami makahamak sa atin. Ikaw ang magbigay ng kalikasan umilos sa atin. Iwas mo kami, Lord, sa mga bagay na kapahamak ka sa mundong ito, sa mga gawain sa sanlibutan. Lord, patabangin mo ang bawat isa sa mundong ito. Balit patamisin mo sila, Lord, sa kanilang pananampalataya. Ikaw ang makapagbigay tunay na tagapag-aliw sa bawat isa. Lord, aliwin mo ang mga kapatid na patuloy sila. Hindi ko alam, Lord, kung ano nasa puso mo. Ikaw ang nakakaalam, Lord. Ikaw ang magbago sa kanila. Patuloy mo sila, Lord. Walang puso mo ang kanilang puso. Balit, Lord, na itatak mo sa kanila, Lord. Inyong salita, hindi lang sa makikinig sila, Lord. Pasok nila, Lord, sa kanila. Lord, nadalangin ko ang bawat isa na ibigay mo ang kanilang kailangan sa mga bagay na kailangan ko. Ikaw ang ibigay sa amin. Lord, nadalangin ko ang wala dito. Ingatan mo sila. Ikaw ang ibigay na mangusap sa pamitan ng kapangyarihan. Ikaw ang mangusap sa kanila na sila ay gumising sa kanila. Na hindi nila sundin ang pamamaraan paano sa iyo lumapit, balit sumunod ko sa iyo. Lord, dinadalangin ko ang kabataan dito, wala dito. Ikaw ang magbigay ng kagalakan nila. Ikaw ang magbigay ng pag-aaral sa kanilang puso. Nasa puso nila, Lord, ilaman nila ang iyong mga salita. Ingatan mo sila, Lord, sa mga pag-aaral nila, Lord. Alam ko, Lord, na ikaw ang magbigay ng karunungan sa mga bata. At sila ay gagamitin mo habang nabubuhay sila sa bata. Lord, ingatan mo sila sa mga kapahamakan sa mundo. Ikaw ang mag-guide. Ganun din, Lord, dinadalangin ko na kamag-anak, kapatid, lahat kami, Lord, na namin, ingatan mo sila. Ganun din, nanay namin, Lord, ikaw ang magbigay ng karunungan sa bawat isa. Amen. Hindi ko na, Lord, isa-isahin sa bawat family namin dito at family na wala dito. Ito ang magbigay ng isa sa karunungan. Pamulat sila sa katutuan.
kaligtasan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho. Ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanilang kalusugan. Malapit na ito, ingatan mo sila, dalawa, malayo sila dito sa bago na sila, sama namin sa pananampalataya, sabay-sabay kami doon. Lord, nalangin ko ang anak buhay namin, Lord. Pagpatuloy, Amen. na bigyan mo kami kahit ang aming makuha, aming pangailangan sa iyo. Pastor Lord, ingatan mo siya, bigyan mo siya, Lord, na magandang buhay sa kanyang Amen. anak buhay na araw-araw magbigay. Ingatan mo siya, Lord, na hindi siya magpapahamak. Ikaw ang magbigay ng gaan, ikaw ang magbigay ng kaligtasan. Ikaw ang mamamayo sa Lord, ingatan mo ang kanyang partner, si sister, Lord, ingatan mo siya at kalakasan, iwas mo siya, Lord, sa bagay na makikita sa kanyang anak niya, maliliit. Ikaw ang magbigay ng isa. Ingatan mo sila, Lord. Sila po ay alam, Lord, sa buwan. Nila, ikaw ang magbigay ng daan sa paano nila